Shalom everyone! Welcome to Long's Conversation. Ang tanong natin ngayong araw, Pastor, pinatawad ko na siya, pero bakit ang sakit-sakit pa rin? Bakit po ganon? Ito ang simpleng sagot po natin dyan. Alam mo, una sa lahat, normal po yan. Hindi ka weird, hindi ka kulang sa faith, hindi ka fake Christian. Ang forgiveness kasi is a decision. At ang healing po may proseso. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you." Ibig sabihin, ang pagpapatawad ay isang utos at isang pagpili. Isinusuko mo ang karapatan mong gumanti. Parang sinabi mo, Lord, ikaw nang bahala. Kasi pag ako ang bahala, baka mas lalo pang lumala. Pero hindi sinabi sa Bible na kasabay ng forgiveness ay automatic healing ang kasunod. Hindi siya buy one take one. Hindi siya instant noodles na 3 minutes lang tapos okay na. Siya ay parang sugat na kailangang linisin, lagyan ng gamot at balutan, at minsan pag nililinisan mas mahapdi pa bago gumaling. Tingnan mo ang Panginoong Hesus sa Luke chapter 23 verse 34. Habang nakapako sa krus, sabi niya, "Father, forgive them for they do not know what they were doing." Nagpatawad ang Panginoong Hesus pero dumugo pa rin siya. Nasaktan pa rin siya. Ibig sabihin, ang forgiveness hindi nag-e-erase ng pain instantly. Ang forgiveness ay pag-release ng revenge. Pero ang healing ay gawa ng Diyos sa puso mo over time. Pero ito yung maganda sa atin bilang mga anak ng Diyos. Habang masakit pa, may comfort tayo galing sa Panginoon. Sabi ng Psalms chapter 34 verse 18, "The Lord is close to the broken hearted." Hindi sinabing close siya sa mga naka-move on na, kundi close ang Panginoon sa mga broken hearted. Kaya habang umiiyak ka, habang nag-o-overthink ka ng 2:00 ng madaling araw, habang iniisip mo kung bakit parang ikaw lang ang nasasaktan, dun malapit ang Diyos sa ating buhay. Hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan sa mga ganoong sitwasyon ng buhay natin. Dagdag pa, sabi sa Psalms 147 verse 3, "He heals the broken-hearted and binds up their wounds." Notice, He heals, present continuous ang peg. May proseso, may pagbalot ng sugat. Hindi minamadali ng Diyos ang recovery mo. Hindi niya sinabi, dapat okay ka na ngayon ha. Siya mismo ang nag-aalaga at nagpapagaling ng puso nating nasaktan. Minsan kasi iniisip natin kapag may kirot pa, ibig sabihin, sa tingin natin, hindi pa tayo totoong nagpapatawad. Pero hindi totoo yun. Ang sakit ay memory o memorya ng sugat, pero hindi ebidensya ng unforgiveness. Tandaan natin, ang forgiveness, yun ang may balak gumante. Pero kung isinuko mo na kay Lord ang revenge, nagpatawad ka na, and that's period. Habang naghihilom ka, imbes na magmukmok, ibaling mo ang puso mo sa mga bagay na mahalaga kay Lord. Kilalanin mo siya ng mas malalim. Mag-pray ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba. Tulungan mo ang church na kinabibilangan mo. Mag-share ka ng gospel. Spend time with people who genuinely love you. Mag-spend ka ng time sa mga kaibigan, sa mga pamilya mo na talagang lubos na nagmamahal sa'yo. Hindi para takasan ang sakit, kundi para hayaan si Lord na punuin ang space na iniwan ng hurts and pains na nararamdaman mo. At balang araw, mapapansin mo na lang, hindi na ganun kasakit. At yung dating trigger, naging testimony na. Yung dating luha, naging story of grace na. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 13, "Forgive as the Lord forgave you." Kapag nagpatawad ka, nagiging kamukha mo ang Panginoong Jesucristo. At kapag broken ka, mas malapit sa iyo ang Diyos. Kaya kung ngayon, masakit pa rin, hindi ibig sabihin mali ang ginawa mo. Ibig sabihin lang ito yung season ng buhay mo na mas mapapalapit ka sa Panginoong Jesucristo. Kaya tahan na, nasa proseso ka lang. At sa prosesong yan, hindi ka nag-iisa. God bless everyone.